Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo po ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon ay tungkol sa isang talinghaga ng magkaibang ugali ng dalawang anak. Ang panganay ay nagsabi na hindi pupunta sa ubasan, subalit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at isinigawa ang nais ng kanyang ama. Ang bunso ay nagsabi ng oo, ngunit sa huli wala siyang ginawa. Ang purpose ng ating ebanghelyo, ang isa sa maraming turo ng ating ebanghelyo ay pagtugmain ang ating pananalita at ang ating kilos. Hindi yung nagsasabi ka ng oo, pero sa kilos mo, opposite sa sinasabi mo. Hindi yung nagsasabi ka ng hindi, pero sa kilos mo, opposite sa sinasabi mo. Meron po akong isang kwento, siguro narinig nyo na ito sa ibang mga pari, pero hayaan nyo lang po akong ulitin ang kwentong ito. Isang araw, ang demonyo ay pumunta sa, sabihin na natin, Holy Family Parish Church. At habang nagmimisa si Father, ang demonyo lumapit sa may pintuan at nakita ni Jesus na ang demonyo ay papasok at pinuntahan ni Jesus ang demonyo. Sabi ni Jesus, ops. Bakit andito ka? Hindi ka dapat andito. Hindi mo ito lugar. Kasi ang mga tao dito nagdarasal. Ang mga tao dito sa loob ng simbahan, akin yan. Sabi ng demonyo, sigurado ka? Sabi ng demonyo, tingnan mo yung isang tao doon, cellphone ng cellphone habang nagmimisa ang pare, akin yan. Sabi ng demonyo, tingnan mo yung mga marites doon sa kanto. Nagmimisa ang pare, nagtatanong pa rin yung marites, ano ang latest? Akin yan. Sabi ng demonyo, tingnan mo ulit doon sa kanto, doon sa sulok. Merong patulog-tulog doon. Akin yan. Sabi ng demonyo, tingnan mo doon sa choir. Meron isa doon, tenenenek, habang nagmimisa. Akin yan. Hindi ko nahahabaan, baka hindi na ako pamisahin dito. Ano ang pinupunto ko? Minsan, kahit nasa loob tayo ng simbahan, minsan ang ating salita, ang ating isip ay hindi nagtutugma sa ating mga kilos. Paano ba maintindihan ang talinghagang ito? Una, sino ba ang audience ni Jesus? Sino ba ang kausap ni Jesus? Sabi dito, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, mga pariseyo, mga pari. Mga kapatid, dapat nating pakatandaan na ang talinghagang ito ay may koneksyon sa talinghaga nung nakaraang linggo tungkol sa mga last hour servants sa ubasan na nakatanggap ng parehas na sahod ng mga nagtatrabaho ng alas 5 ng umaga. Naalala niyo po yung ebanghelyo last Sunday? Ang mga nagtrabaho ng alas 5 ng umaga, akala nila yung matatanggap nila medyo malaki-laki. Kasi yung nagtrabaho ng alas 5 ng hapon ay parehas ang kanilang natanggap. At nagreklamo sila.
Para maintindihan natin ang talinghagang ito, dapat connected ito sa ating ebanghelyo nung nakaraang linggo. Sa ating ebanghelyo ngayon, may dalawang anak. Sino ang panganay na humindi sa simula at pagkalaunan ay tumugon na magtrabaho sa ubasan? Sila ay ang mga publikano, sila ang mga makasalanan, mga suwail na anak ng Diyos. Humindi sila sa tawag ng Diyos, pero kalaunan hinayaan nila na ang salita ng Diyos ay tumagos sa kanilang mga puso. Tulad ng unang anak, binago nila ang kanilang mga isip at mga puso, at binago nila ang kanilang buhay. Ang magandang halimbawa ng panganay na anak ay si Mateo, isang tax collector, isang public sinner, orihinal na nagsabi na hindi sa Diyos, ngunit matapos makilala si Jesus, siya ay nagbago at ginawang isang malaking opo ang kanyang buhay para sa Diyos. Si Mateo na naghindi sa tawag ng Diyos ay naging alagad ng Diyos. Si Mateo na isang tax collector, makasalanan, ay naging evangelist. Ngayon, binabasa natin ang ebanghelyo ayon kay Mateo. Pangalawang halimbawa, si Maria Magdalena ay isang public sinner. Sabi nila, isang prostitute daw si Maria Magdalena. Ang kanyang dating buhay ay nagsabing hindi sa Diyos. Ngunit matapos niyang makinig kay Jesus, siya ay naging mapagpakumbaba na itakwil ang kanyang dating buhay at nagsabi ng opo sa Panginoon. At alam natin na si Maria Magdalena ang isa sa mga tao na nanatili sa krus. Hindi iniwanan si Jesus hanggang sa krus. At alam natin na ang unang nakatanggap ng mabuting balita na si Jesus ay muling nabuhay, si Maria Magdalena. Sino naman ang bunsong anak? Ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo na nagsabi ng oo, subalit hindi pinansin ang turo ni Jesus. Ang mga Pariseyo na nagsabi ng oo, subalit hindi hinayaan na ang salita ng Diyos ay magbago sa kanilang buhay. The real difference between the first and the second sons, between the Jewish leaders and Matthew Magdalene, was the ability to hear Jesus' words, was the ability to admit one's sinfulness, and the ability to change. Ang mga Jewish leaders were too proud to hear or accept the Word of God. Ang mga makasalanan were humble enough to hear Jesus' call. Tinanggap ang tawag ng Diyos. Kaya ang tanong sa atin ngayon ay, ako ba ay unang anak o pangalawang anak? Kung ako ay unang anak, handa ba ako na baguhin ako ng turo ni Jesus tulad ni na Mateo at ni Magdalena? Mga kapatid, hindi pa huli. Tumugon tayo sa tawag ng Diyos. Hayaan natin baguhin tayo ng salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Nakakapagpabago ng buhay ang salita ng Diyos.
nakakapagpabago ng pagtingin sa buhay ang salita ng Diyos. Ang pinupunto ni Jesus sa atin ay hindi tularan ang una o pangalawang anak kasi parehas sila hindi nagtugma ang kanilang salita at ang kanilang kilos. What Jesus was looking for was a son or was a daughter who said yes both with his mouth and with his or her behavior. A son who said yes and did yes. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sabi nga nila, action speaks louder than words. Sana maisabuhay natin sa ating pananalita at sa ating kilos ang salita ng Diyos. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com/HFP-Rojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com/HFP-Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.